Kinwestiyon sa ICC ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hindi umano pag-usig sa anyay mataas na bilang ng pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyon Marcos. Ibinatay yan sa report ng grupong The HAS Project ng University of the Philippines Third World Studies Center na pumalag sa baluktot umanong interpretasyon sa datos. Nakatutok si Joseph Moro. Kung inuusig daw para sa pagpatay dahil sa drug war si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bakit hindi rin daw si Pangulong Bongbong Marcos? Ito ang tanong ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Gamit ang report ng grupong The HAS Project ng UP Third World Studies Center, katwiran ni Kaufman sa unang taon daw ng Marcos administration, may napatay na 342 sa mga drug operations. 160 sa mga ito raw sa kamay ng mga state agents o mga law enforcement agencies. At ang bilang patuloy raw na tumataas. I'm pretty sure that if they were to recreate them for the period of 2 years after Duterte left power, they wouldn't have room left on their computer screen. The numbers would be so sky high. Why are my colleagues sitting to their right, the victims' representatives, not clamoring for accountability for those deaths? Or is it of no consequence now that Mr. Duterte is sitting in the ICC detention center? Pumalag ang grupong The HAS Project sa sinabi ni Kaufman na binaluktot daw ang interpretasyon ng kanilang datos. Sa datos nila, nasa lampas 300 taon-taon ang naitala nilang pagpatay kaugnay ng droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos base sa mga ulat sa media. Mas mababa sa lampas 500 naitalang pagpatay sa huling taon ng Duterte administration noong taong 2021. Ang hindi namin matanggap ay yung sabihin niyang sky high yung numero. Kasi malinaw kung ginamit niya talaga ng makatotohanan yung ulat ng gawa namin, ay pinapakita nga ang patuloy na pagbaba ng numero, patuloy na pagbaba ng bahagdan ng participation ng kapulisan doon sa mga pagpatay na ito. Sa pagsasaliksik naman ng GMA Integrated News Research kung paghahambingin ang bilang ng mga namatay noong sa parehong unang 3 taon ng Duterte at Marcos administration galing sa datos mula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, malayo ang pagkakaiba. Ayon sa The HAS Project ng Third World Studies Center ng UP, may pagkakaiba ang drug war ng Administrasyon Duterte at Marcos. Yung panahon ng Duterte administration ay talagang naging napakatalamak. Gustong mag-proceed ng Administrasyong Marcos sa kanyang drug war via propaganda. Ang naging spin ng administrasyon ay sabihin, wala naman na talagang namamatay, which is utterly factually wrong. Meron pa rin. Nagpapatuloy. Mas konti lang pero nagpapatuloy. Kaya hamon ng The HAS Project maglabas ng opisyal na datos pa ang pamahalaan kasabay ng pag-iimbestiga pa rin sa mga nangyaring patayan. Hanggat hindi bumababa sa talagang totoong bloodless drug war ito, kinakailangan patuloy natin itong tutukan. Kasi yung pagkarami-raming pagpatay at itong kumukonting pagpatay pa rin pareho. Sagot dyan ng Malacanang, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Dagdag pa ng Malacanang sa drug war raw ng Marcos administration, nirerespeto ang due process. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.